klase ng motorsiklo. May cruiser, sports, at touring bikes. Pero dito sa Pilipinas at halos sa buong Southeast Asia, isa sa mga pinakasikat na uri ng motorsiklo ay ang tinatawag na underbone. Eh bakit nga ba underbone? Mayroon kasi itong parang buto o structural tube framing na natatakpan ng plastic body panels under the rider's leg. Mas malaki ang gulong ng mga underbones sa mga scooters, pero halos singgaan lang at pwede rin ito para sa pangmalayo ang biyahe. Kaya karamihan sa mga nakikita yung motorsiklo sa mga highway ngayon, underbone bikes yun. Ngayong gabi, tatlong manual transmission underbone motorcycles na fuel efficient ang ating susubukan at sasakyan. Alamin natin kung alin sa kanila ang pop o flop. Ang una nating re-reviewin ang sinasabing underbone king ng Suzuki pagdating sa 150cc engine, ang Suzuki Raider R150. Its engine is very powerful. It's the most powerful engine in the underbone category. It has 4 valves and most especially it has 6 speed. Kapag sinabi mong 6 speed, mas maraming gearing, mas maraming kang control sa power niya. Maaari ka nang maghari-harian sa daan gamit ang motorsiklong ito with 13,800 pesos lang na down payment. At ang magandang balita, hanggang 3 taon, pwedeng bayaran ang total price niyan 92,900 pesos or only 4,423 pesos every month. Aarangkada rin ang pambatong underbone ng Yamaha pagdating sa long drive, ang Yamaha Sniper Mix. Actually comes with a blade design that features aerodynamic, yung looks of a race bike that is incorporated into an underbone motorcycle. 9,400 pesos ang kailangan mong down payment at payable din up to 3 years. Ang total price niya, 93,200 pesos. Or for only 4,219 lang kada buwan. Ayos! And last but not the least, ang bumibitang first purely Philippine manufactured motorcycle. Yes! Gawang Pinoy ang Blaze NSR 150. Yung Blaze NSR, this is a 150cc engine. This kind of engine is more suited for my street use, long distance trips. For as low as 3,000 pesos na down payment, mapapaandar mo na ang Blaze NSR 150 na may presyong 49,000 pesos. Payable din ito in 3 years. O kailangan mo lang ng 2,575 pesos kada buwan. San ka pa? Kilalanin natin ang ating mga paandar na reviewers. Ang ating celebrity reviewer, isang TV host, athlete at survivor castaway na mahilig magmotor, Gino de la Peña. Join din ang founder ng female motoring group na Las Marias Viajeras, Emma Eustacio. At isang motoring enthusiast, ang half Japanese, half Pinoy na si Kazuma Iso. Alright, tatlong motorsiklo ating susubukan at kailangan husgahan natin sila base sa tatlong criteria: design, features, and value for money. Okay? City driving muna tayo, my friends. Okay, ang Yamaha Sniper MX ay susubukan ni Gino de la Peña. Ang Blaze naman ay susubukan ni Emma. Ang Suzuki Raider R150 ay kay Gas naman. Okay, sakay ako. Wala akong motor eh. Kaya sakay ako, Gino ah. Ganda lang, 20 ah. Sama kayo, Papto! Mula Philcoa, baybayin natin ang kahabaan ng Commonwealth pabalik sa Quezon City Memorial Circle para sa unang
Smooth ang takbo namin ni Gino. Gamit ang Yamaha Sniper MX. Para akong hinihila ng hangin, ha? Hala! Bawal nga palang matulog sa kalye, eh. So ba, wala pa naman naririnig sa kanila. Tahimik sila. Bakit? Nakapokus sila sa pagmamaneho, eh. Seryoso naman si Kat sa pagmamaneho ng Suzuki Raider. What's up, bro? First time mga biyahe sa medyo traffic pero ayos lang. Kasi mabilis naman tsaka mabilis na singitan yung motor. Teka, nasaan si Emma? Hala! Tumigil siya sa may U-turn slot. Matay! Kaya naman ang technical group ng Blaze Motortech Corporation to the rescue. At ayun, napandar na ulit ng motorista ang partner niya. Go, go, go! La Maria Viajera! Hindi ko matingnan ng maayos yung clutch ko. Start ko naman po siya, okay naman po. Kasi ate Emma, sanay po sa automatic. Tapos nag-adjust pa po siya sa may clutch po. Nakagutom itong biyahe na to! Tara na, Chief! Riders, stop over muna tayo. Medyo mainit, pero since mabilis naman yung motor, lumalamig. Masaya siya. Yan, Cocoland House. Kain tayo dito. Favorite ko to, eh. Ano na nga ba ang masasabi ng ating mga motorista sa nasubukan nila? I'm happy with the Yamaha dahil kahit na nung tinangkas nga kita, it was really easy. Dire-diretso lang siya. So, very happy with the output ng Yamaha. Picture ng Raider, parang pag-ibig siya, parang pasubsob ng konti yung manibete niya. Nagustuhan ko yun. Napahinto ka. Ito ba eh? Sinadya ko. Nakalimutan ako. Kasi masyadong mahirapan kasi masyadong mataas yung blaze para sa akin. Kasi maliit akong babae. So nakatingkayad ako. Mahirap akong lumiko. Pag lumiko ako, nahihirapan ang mating. Ito na. Magsaswap tayo ng mga motorsiklo. Iba daw ang usapan kapag ang mga motorsiklo na ito ay inakyat nyo pataas, paakyat. Okay? Subukan natin yan. Mapabalik ang pakto. Na-issue yung Yamaha Sniper. Magaang siya. Malambot yung kuha niya. So hindi ako masyadong nahirapan. Kaya naman pala eh. Take ka na riyan, Emma. Tinry ko yung Suzuki Raider. It's a really wonderful bike. The color and design, parang Street Fighter and Ducati, and they were able to enhance the aggressiveness ng design. Kumusta kayo ng partner mong Blaze NSR 150? Kaz, ano ano na? Konting lupa, nakakalugan. Yun na yung napansin ko sa kanya. Buti na lang, malapit na kayo sa inyong destinasyon. Guys, welcome to your pit stop. Ang napansin ko sa Suzuki, parang stable siya buong buo. Isang release, parang nakapagod nga dalhin kasi mabigat siya. Tapos parang hirap yung i-banking. About sa Yamaha, mas madali ko siyang natutunan yung pagpapalit ng gear. Mayroon na bang motosiklong sesemplan sa final verdict? Slow down, reviewers, dahil heto na ang inyong panghuling ride. Siyempre, when in Antipolo, hindi kumpleto ang biyahe kung walang overlooking experience. Kaya, kita-kits tayo sa Sumulong Highway para sa overlooking view of the metro. Hinay-hinay sa pagmamaneho dahil kung kanina, pataas ng pataas. Ngayon naman, pababa ng pababa ang kalsada. Simula sa bayan ng Antipolo, pabalik ng Sumulong. Yung Suzuki Raider 150, okay din siya. Pagbaba, hindi naman ako nahirapan kasi madali naman siyang i-brake. Malambot yung ano niya, yung clutch, tsaka yung brake niya. Yung Yamaha pagpababa, sobrang gaan niya. Magana nga siya, tapos pag ginamit mo pababa, lalong umagaan, para ka nakabike. I'm happy to say na talagang it's Filipino bike. Thumbs up there. Siyempre, makamit na rin tayo. I like the design. Black is perfect for me. Alin nga kaya sa mga underbone motorcycles ang haharurot sa pagkuha ng top points pagdating ng final verdict? Pero bago ang hatol, pahinga muna
tayo sa biyahe dahil sa pagbabalik ng Pop Talk. Santa Cruz na, Pop Stop na with Dubai! Pop na! Di ba, te? Hoy! Sa isang paandar na pag-review. Alin nga ba sa tatlong manual transmission underbone motorcycles ang top of luck? Suzuki Raider R150, Yamaha Sniper MX, or Blaze NSR 150. Final verdict. Guys, what you have there is our Pop Talk review sheet. Tapos kailangan natin sila husgahan base sa tatlong criteria: design, features, and value for money. Umpisa natin sa Suzuki Raider R150. Mas maganda yung design niya dahil sobrang aggressive in a way na sobrang sporty. Features, ako, pop siya. Pop siya dahil yung factor niya siguro na ang agile niya, sobrang ang dali i-drive. Talagang sumusunod, magaan. Design, maganda ang design niya. Unisex, pwede kahit kanino. Tapos, hindi siya bulky. Maliit lang siya. Madali siya isingit. Okay siya. Pop. Nagamit ko kasi sa common bed, sa highway kasi mabilis nga siya, kaya hinakatapos mo ba kahit sa mabilis na kotse. Para sa akin, top yun. Ang Suzuki Raider R150 ay 92,900 pesos. I think it's a good investment kasi ang Suzuki naman well-known sila sa resale value. Ayos naman sa akin kasi worth it naman yung binayad ko 92,000 kasi nakita mo lang na maganda yung quality ng motor. Kaya ang unang patikim ng 9 perfect pop points nakuha agad-agad ng Suzuki Raider R150. Ipila na ang susunod na motorsiklo, ang Yamaha Sniper MX. Okay din yung design niya kasi astig mataba nga lang ng konti. Pero Yamaha, na-drive ko siya, pa-uphill, madaling mag-shift ng gear kasi may numbering siya. Pop siya sa akin sa pictures. Magaan siya kasi yung design niya parang aerodynamic kaya yung hangin pinapasok kaya mabilis siya pag mga rektahan. Kaya for me, pop rin yun. So parang it slices through the wind, parang through the air. Yung torque pa niya, pag sinabayan mo, talagang kumakapit. So it's easy being one with the bike. It's not a torque. Yung torque, yung acceleration niya. Talagang kumaangan. And syempre, this is what's really important sa sa kalye. If you're overtaking or syempre you're making curves, kailangan talaga malakas yung acceleration mo. So okay sa safety, sa sport, and sa driving, perfect. No, pop na pop. Ang presyo naman ng Yamaha Sniper MX natin ay Maganda naman yung quality niya. Tsaka alam ko tatagal kasi matibay talaga yung mga. at ang hatol para sa Yamaha Sniper MX. Our very own Blaze NSR 150 fare well compared dun sa tandawang nauna. Yung Filipino design, sobrang nag-match up siya. Close to the Raider. Sa design naman, para saan kasi yun nga parang kawag siya ng Raider. Matagtag, pag dumadaan sa lubak, parang maingay yung mga pairings niya. Kung value for money ang pag-uusapan, 49,000 pesos ang halaga ng Blaze NSR 150. Ayos naman din sa mga gustong magkamotor agad, pwede na yun. Para sa akin, top na yun. At ang hatol para sa Blaze NSR 150. Our viewers have spoken. Ang Suzuki Raider R150 ay nakakuha ng 9 pop points. Ang Yamaha Sniper MX ay nakakuha ng 9 pop points. At ang Blaze NSR 150 ay nakakuha ng 6 pop points. Maraming salamat. Very good. Okay yun ha. That was very smooth ride ha. Maraming salamat sa ating mga Pop Talk Facebook fan page.